Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. November 10 to 17. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat na sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin, Cancer. All the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabahan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. I'm only the guidance, no? Maaring hindi ito mag-fit sa inyo, kaya wag niyo na lang din ipilit. Okay? Okay. Ibig sabihin is, yung iba sa inyo is makaka-receive kayo ng gift. Rekong pati ng ano ko. Makaka-receive daw kayo ng gift from someone. Maaring ito is a bouquet of flowers or isang flower, ganyan. Basta makaka-receive ka daw ng gift or love with someone, no? Sa nakita ko dito. But dito is makakaramdam daw kayo ng mga joy and happiness, ganyan. This time, no? Sa nakita ko dito. Iba dito is I hope walang mambola sa inyo, no? Kasi may pambobola din kasi ako nakikita dito. Yan. Baka bibigyan ka ng, halimbawa, hindi ka man niya bigyan, pero bobolahin ka niya, ganyan. May mga pambobola. Or magiging ano lang siya siguro sa'yo, mapupugyan, makukyutan, o kaya, ay, galing-galing mo naman. Mga gano'n, no? Kung anong style ng pambobola niya, gano'n. May mga ganong pambobola or paghanga, pwede rin paghanga. Kasi minsan kasi yung paghanga, pag-ina natin, parang lumalabas yung pambobola, no? Ganon. And then also, makakaramdam ka naman din ng freedom sa nakikita ko sa inyo. May mga changes and movement din naman ako nakikita sa iba, sa inyo. Changes and movement, mga iba dito, hindi man siya magiging, hindi man siya going towards sa transformation mo, is magiging balance ka this time, no? Sa nakita ko dito. No, magiging flexible ka. O, halimbawa, kasi we have also the tower din kasi, is nandito yung situation na maaring may matigas ang ulo, ganyan, o kaya may mga situation na foundation, o kung ano man foundation yan, kaibigan, trabaho, relationship, or sarili mo, ganyan, di ba? Baka nandito yung sitwasyon na kailangan mong balansehin din yung sarili mo, o kaya kailangan mo balansehin yung mga situation mo na mga nakapalig sa'yo, kasama mo sa trabaho, ganyan, or ka-relationship, friend, ganyan. No? Baka magiging flexible ka talaga. No? Ang nakikita ko rin sa inyo, meron daw mga sinasabi dito na government. Yun na nakita ko. Baka may mga dapat kang ipasang document. Parang may mga ipapasang document or may taong mataas ang ego, mayroong something authority. Ako nakikita. Baka may pupuntahan ka na na isang something na celebration, ganyan, 'di ba? Celebration, kasal, or mga birthday. Hala, may lindol. Ganon. O baka may mga documents ka na kailangang ayusin. Official government or government, something ganun nakikita. Baka bahay, ganyan. O baka sa trabaho. Baka also the bouquet kasi is because of the transformation. Baka this is a contract. No, isa rin to sa kontrata, o baka magpapasa ka ngayon ng mga papers para sa paghahaba ng kontrata mo, o kaya mga new job, new work, ganyan. Kasi may transition tayo nakikita. Ganyan. Tingnan natin ang iyong energy, Cancer.
Energy ni Cancer. Illusion. Ano energy ni Cancer is? Ang ganda o dasan. Magkakaroon talaga ng ano, ng kasiyaan. The water and Timon. We have the earth and Taurus. Anong pwede kong malaman dyan? Tower again, oh. Tama, oh. Bakit? Para saan? Anong... We have the fire in Sagittarius and the fire in Aries. Anong pwede kong ano dito? The air in Gemini. Gemini again. Ready ka ba kay Gemini? I have the moon, the water, and Pisces. Okay. Ang energy mo this time is, nandito ka sa situation mo na may mga ilusyonin ka o may mapapanaginipan ka. Ganyan, may mga mapapanaginipan ka or may mga memories or illusioning something ako nakikita sa'yo. Maring mapanaginipan yung mga past relationship mo, dating mga tao na niloko ka, ng babae siya, ng lalaki siya, yung binackstab ka, yung mga tao na nakasakit sa'yo. Yan, yung mga tao na binigyan mo ng halaga, yung inintindi mo, baka maalala mo yung mga tao na tinulungan mo, ganyan, mga tao na nagwasak at nanakit sa'yo, ganyan. Ang sinasabi, baka daw yan. Yun ang energy mo eh. More on dreaming, panaginip, ganyan. Trust your intuition na. And also, baka may mga nangutang sa'yo, di ba? Baka yun, maalala mo yun. Yung mga deep wounds, yung mga battle na mga sinuo mo in the past, baka maaring maalala mo, baka may mga madream ka or mapanaginipan mo sila. Ganyan na nakikita ko dito. And yung iba daw dito is hindi kayo gaano makakatulog or baka magkulang kayo sa tulog and hindi ko na alam kung night shift kayo, ano. May sinasabi dito na nagkaroon ng paghihiwalay, ano. Sabihin, nagkaroon ka ng paghihiwalay. Itong taon na to is maaaring nagkaroon ka ng away, ganyan. Itong taon na to is, hindi talaga kayo nagkakasunod. Kasi hindi daw kayo para sa isa-isa. Kasi it's more on ikaw maari or vice versa. Ang nag-give at nag-understand dito sa tao na to, handun yung situation na siya is napaka-selfish niya. Sarili niya lang iniisip niya. Hanggang sa dumating na rin yung puot at galit sa inyong dalawa at nagkaroon na rin ng paghihiwalay. Tsaka sinasabi rin kasi, imbalance yung yung relationship na to, no? Kung ito man isa sa trabaho or sa karelasyon mo, sa kapatid mo or kung saan man to, no? Imbalance tong relationship na to, no? Kasi hindi nagiging, na walang pagkakaisa. Kumbaga, hindi kayo nagtutugma. Hindi nagtutugma itong situation. Nagkaroon ng mga abandonment sa nakaraan, no? Sa nakita ko ito. Di ba dito, kung may mga nawalang buhay o namatay, naglilindol talaga. Kung may mga nawalang buhay, in the past, mga malapit sa puso mo or mga, yun, namatay, maaring mapanaginipan nyo yun, ganun. May mga mapapanaginipan kayo. Mapanaginipan kayo na about cemetery, ganyan. O kaya, a person from the past, ganyan, mga ganun. Tingnan natin ang parating sa'yo. Kung ano man yung mapapanaginipan nyo, basta magkakaroon tayo ng mga dreaming. Natural yun kasi alam mo why? Kasi Saturn goes direct sa Pisces kasi. Ibig sabihin, ito yung mga time na mariremind mo, yung mga panaginip mo, yung mga vivid things happen, yan, magkakaroon ka ng ganon. And handito rin yung may mga manifestation ka rin na maaring matupad this time, sa nakita ko dito. And may mga automatically na para makakaramdam ka ngayon ng gusto mo ng tulog, mag-aantok-antok ka, ganyan. No, baka magbawi ka ng tulog. O kaya may mga ka,
mag-iisa ka muna. Parang gusto mo lang muna ng pahinga, ganyan. Automatic yun kasi Saturn goes direct sa Pisces tayo ngayon eh. Lahat makakaranas nun. Anong parating kay Cancer? Lalo na full moon is coming, di ba? Ito na yung marami ka nang iisipin this time. Like sa work, sa partner, stability. Yan. Basta ano lang, plan. You need to plan before ka mag-action na. The earth and the water in Cancer, this is you. Ano? Dalawang isip ka, kung kukontakin mo yung tao or vice versa. Tingnan natin. Anong pwede kong malaman sa kanya? Uy, balik pa. Okay. Hindi naman iPad ko. No, hindi na naman nakikiano. Okay. Parating sa'yo, may mga unclarity ka raw. Parating sa'yo is may mga pagkalito sa mga bagay-bagay. Yan. Malilito ka daw. Tapos, I hope hindi ikaw to, no? Kasi may tao ko nakitang gusto maghigante. May taong gusto maghigante. May taong nag-iisip na, sana makarma ka. Ganyan. Parating din sa'yo is, yun nga, thinking someone, no? Na maaring, na gusto mo siyang makita. Nakita ko dito, na sana maging kayo uli. Ganyan. Sana magkasundo na kayo. Sana kumontak sa sa'yo, ganyan. Pero hindi siya kukontak. Parang may malalaman ka rin katotohanan. Dalawa pala yung ace mo. May malalaman kang katotohanan. Either sa sarili mo or sa kanya. Basta may hindi man sa kanya, pero may malalaman ka daw na katotohanan this time. And then, more on fear, pagkalito, worries, anxiety, stress, yung iba sa inyo, no? Yun nga, every night mag-iisip kayo kung paano magsimulang muli, ganyan, paano bang mag-move on, ganyan. Ang nakita ko dito. Paano ba mag-start ng new beginning sa buhay mo? Yan yung mga parating sa iyo. Iniisip mo rin paano kaya manalo sa loto? Paano kaya ako magkaroon ng pera? May nakikita akong corruption. Hindi ko alam bakit. Or talagang may tao talaga dito na hindi naging honest sa'yo kasi pinagpilian ka. Naging ano ka dito? Parang option ka. Kung you're in a partner. Or maybe ikaw, di ba? Baka nagdadalawang isip ka. Gusto mo na umalis sa trabaho mo, pero, di ba? Hindi ka pa rin ganun. Hindi ka pa rin makapag-desisyon. Kung saan man parte ng buhay mo yan, maaaring ikaw yun or siya. May mga idea din kasi ako nakikita sa'yo na gusto mong i-pursue. Kumaga, naghahanap ka na rin ng mga bagong direction sa buhay mo, na bagong journey, new job, new work, pagkakaperahan. Pero this time daw is, maaaring indecision pa siya. Malilito ka pa daw na konti. If ever na magbabago ka ng new beginning sa buhay mo. May pagkalito pa kasi ako nakikita. Ano dapat iwasan ni Cancer? Baka iba sa inyo, makapag-move on. Pero may pagkalito kasi ako nakita. Magkakaroon ka pa rin ng choices sa buhay mo. Anong dapat iwasan ni Cancer? The fire in Pluto and the water in Scorpio. Tingnan natin. Bakit po? Earth in Aries. Anong mangyari? Okay. Iniisip mo yung past person mo? Hindi ka pa nakaka-move on? Hindi daw kayo nito Hindi daw kayo nag-fit nito.
Mag-focus ka na lang daw sa iba. Okay, ang dapat mo daw iwasan ngayon, magiging masyado kang emotional, no? Yung masyado kang maghihinayang sa mga bagay na nawala, natapon, mga sitwasyon na mag-focus ka sa mga disappointment, iwasan mo yon. Mag-focus ka sa mga sitwasyon na pagsisisi or kung may nawala o namatay, malungkot, or sadness, iwasan mo daw yon, no? Yung loneliness and sadness, yung pabayaan yung sarili mo, no? And this is a time to awakening, no? Sa nakita ko ito. Nangyari kasi nagkaroon na ano eh. Meron ako nakikita na unhappy, hindi masaya. Either relationship or kasi nagkaroon ng mga problema, struggle. And ibig sabihin, may namatay ba? Yun na nakita ko ha. Iwasan mo daw yun. Iwasan. Ngayon is kailangan mo ngayon i-value yung sarili mo, pahalagahan yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Kailangan ngayon is, kailangan mo ngayon ng ano ba to? Peace. Yan. Kailangan ngayon ng peaceful resolution sa sarili mo and mag-focus ka into your objective or layunin sa buhay. And syempre, take it action. Syempre, diba? Take it action. May nakita ko dito na ano, no? May nag-end sa buhay mo kasi, no? May mga communication ako nakikita dito. May mga tao, siguro nga because of kung may nawalang buhay, ano, or may mga sabihin meron nga. Okay. Kung may nagtapos kasi sa buhay mo eh. May communication din ako nakikita sa iba. No, communication ng ibang tao. Collaborative partnership, sharing goals, or parang pag-uusap ako nakikita dito. Mga communication, pag-uusap siya. Naaring related to sa money, related sa family, sa sadness. Kasi may tao ako dito na nakikita na parang may namatay nga, no? Sa iba. May dalawa kayong anak? Yung iba dito, dalawa siguro anak. Yun, ang nakita ko. Parang ano, back to zero ka ngayon. Para makakaramdam ka doon ng ganun. Kasi parang may problema. Umiwas ka daw ngayon ganun. Kumbaga, this is a time to move on. No? This is a time na kailangan mo ngayon ng transformation. Mag-focus, mag-let go ka na. No? Kung relationship mo ito o may nawalang buhay, ganyan. Mag-let go ka na sa sadness mo. Mag-let go ka na sa mga, mahirap. Okay lang yun. Basta alam ko kaya mo yun, ha? Yun, wag ka lang masyadong mag-focus. Alagaan mo rin yung sarili mo. No? Start ka ng new beginning or journey sa buhay mo. I-force mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo ngayon. Tingnan natin. Sa sarili mo. Yan, mas more ka mag-focus sa sarili. Tingnan natin sa love. Love is sa lahat, ha. Sa sarili mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo. Ano yan? Para? Okay. Bakit nagkaganon? Any? Puro tanong yun, no? Okay. My God. Okay. May namatay. Okay. When it comes to love, ikaw very supportive mong tao, no? Ikaw yung tao na as long as kaya mong ibigay yung pagpapahalaga sa kanya, ibibigay mo, no? Pero hindi niya kasi ginawa yun sa'yo, no? When it comes sa love, nandun yung pag-aaway, nagtatalo kayo, no? Nagkakaroon ng conflict. Sa nakita ko dito, hindi yung, kasi immature to, alam mo Cancer, immature kasi siya. Hindi, kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya. No, may pagkamatapang rin itong tao na to. Nagkaroon siya ng option sa buhay niya. Maaring meron siyang iba, no? Maaring hindi ka nag-iisa, or talaga nag-away lang talaga kayo dito, no?
Kasi hindi ko nakita yung pagpapahalaga niya sa'yo. Maaaring itong tao na to or vice versa is wala siyang ipon or wala siyang trabaho. Kasi ang hindi ko nakikita yung stable niya. No, I hope hindi mo siya tinutulungan. No, kasi napaka-very supportive mo kasi sa nakita ko ito. I hope hindi ka niya ginamit. Pero when it comes ito, hindi ko nakita yung love. Hindi ko nakita yung love niya sa'yo. Kasi biglaan na lang nangyari, biglaan na nag-away, hindi ka nagkasundo, kahit medyo may tagal akong nakikita sa inyo, 5 months, 5 years, 3 man yan, 'di ba? Kung ano mang ano yan, 'di ba? Handun yung nagkaroon pa rin ng ending dito sa situation. Kahit try nyo naman dalawa, nakita ko dito na i-develop or magkaroon ng improvement dito, pero nangyari talaga ang hindi inaasahan, no? Kaya kung ano man itong sitwasyon na to, hindi, when it comes to relationship, hindi ko nakita na minahal ka niya. Hindi ko nga nakita na pinahalagaan ka niya. Parang ano lang, nandyan ka because maybe sa support mo, ganyan. But comes sa love, hindi ko talaga nakita. Sorry. Kasi hindi daw kayo nagkakasundong dalawa. Mataas din kasi yung ego ng isa sa inyo. Maaaring siya, mataas ego niya. Tapos madali siyang mairita. Di ba? O ikaw, ganyan. Because siguro nandun talaga yung disagreement yung dalawa. No? Nandun yung ano talaga. Palagi kayo nag-agreement. Siguro, ganyan. Paragi siguro kayong may battle. Tingnan natin, universe, ano po ang ano? Unexpected na biglaan na lang na hindi kayo nagkasundo. Di ba? May nag-aaway ba when it comes sa territorial? Masyado ka kasing giving. Alam mo yun. Tingnan natin. Advice po, universe. Thank you po. Very good. Thank you, universe. The fire in Sagittarius and the earth. Venus. The fire. Okay, thank you. Oh, di ba may third party nga. Okay, ang advice niya sa'yo, the fire in Aries, ha. Meron tayo nito. Earth in Capricorn and the Gemini air. And we have the sun, the fire. Okay. Advice niya sa'yo is you need to magkaroon ka ng movement. No? Kailangan mo ngayon ng tamang direksyon sa buhay mo. Kailangan mo ngayon na you need to take a risk. Kumbaga, kailangan mo ngayon sumugal sa buhay. No? Magpakatatag ka, kailangan mo ngayon ng renewal, huwag ka mag-jungling, huwag ka magdalawang isip sa nakita ko dito. Ituloy mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi mo kailangan mag-stagnate or mag-stop. Kailangan mo ngayon na ma-take a risk, magpakatatag ka, mag-renewal ka. Ngayon, kailangan ngayon is a clarity ngayon sa mga gusto mong goal sa buhay mo. Kasi it's more on instant opportunity ang darating sa'yo. Kung ikaw is mag-move forward or magkakaroon ka ng positive destination, marami exciting opportunity ang matatanggap mo raw. Also, kung may bala ka naman na iba ng trabaho or gusto mo mag-business, okay naman, no? It's more growth, no? Sa kakita ko sa'yo ito. Tsaka kung makaka-move on ka daw, it's more growth ang mangyayari sa'yo this time. Maraming idea ang papasok sa'yo, maraming opportunity, ayan. As in, magiging maganda. There's abundance din ang nakikita sa'yo. Kailangan mo lang talaga ngayon is development when it comes to yourself, ganyan. Magpakatatag ka, kailangan mo na ngayon magpasya, mag-focus ka, ganyan. Protektahan mo na yung sarili mo. And then, kailangan mo na rin ng logic organize sa mga bagay na gusto mong i-move forward o i-push forward ngayon, no? I-pursue mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Minsan din daw labas-labas ka rin with comes to your friends. Nakita ko dito, baka may magkikita, no? Mga friends, close relationship or friend, baka may mga susuporta sa'yo, no? May mga collaboration, ako nakikita, or may pupunta kang mga gathering, or may mag-chill-chill, yan, baka makikita kayo ng kaibigan mo, mga pinsan mo, malalapit sa puso mo, yun nakita ko dito. May celebration sa iba. Sa iba is a group ang pagkikita no? Ganun. Arigatou namaste, God bless.